Pili kong baka nasa taas. Parang 8 feet siya, pero 250 lang isa, kasi 50 pesos per kilo. Pero ang bakal ngayon mababa lang. Ang bakal talaga ngayon kung per kilo lang ano, wala pang 20 pesos. Sabi sa akin nung nangangalakad na wala pang 20 pesos yung bakal per kilo Pero dahil ito lumabas na 5 kilo lang, so 250, pumayag na ako kasi nga ang bago ang bago ay 1,350. So imagine that, no, 1,350 against 250. So binili ko 6 yung nasa taas. So more than enough, 4 lang yung kailangan ko dapat eh. So sinamantala ko na, bumili na ako ng 6. So that's 1,500 only, no? Parang isang bakal lang. Yung bago, isang bakal lang katumbas ng 6. So matatapos na yung garahe using this bakal. Pero kung kaibigan mo yung mga junk shop, mas mura pa. Isipin mo 5 kilo lang pala yung isang tubo. Let's say sabihin na natin 5 kilo, tapos 20 pesos lang ang bakal ngayon, edi 100 pesos lang dapat yan. Not 250, 100 pesos lang ang isang bakal. Ewan ko, ginrab ko na kagad eh. Pagkadaan ko kanina sa motor, nag-canvas ako, binalikan ko kagad ng kotse kasi baka mawala yun eh. Baka may naghahanap din ng ganyang tubo eh, ganyang size, ganyang length. Baka may naghahanap eh. Pagka natsambahan, kukunin niya ng iba, mag-aantay ka na naman. So timing kasi junk shop yun eh. So ibig sabihin, dinump din niya no ibang tao. Dinump din niya. Nagdadump ng mga ganyan yung mga construction. Kasi syempre di ba pagkatapos na ng construction, hindi na nila kailangan yung mga sobrang bakal na ginamit nilang support or scaffolding, no? Mga sa paggawa ng bahay. So hindi na nila kailangan, kaya binibenta nila sa junk shop. Nakikita ko eh, nakita nyo kanina yung kasabay natin. Nakita nyo kanina yung kasabay natin, contractor yun eh. Kita mo ang ganda ng sasakyan, contractor yun eh. Hindi naman yun talaga yung, kasi anin nila yung mga sobrang bakal. Saka tatambak mo lang yung kung saan, kailangan mo ng tambakan. Yun nga yung ano dyan eh, system dyan sa mga ibang mga ano, kailangan mo ng ano na tambakan. Hindi pwedeng ano magtambak ka na magtambak. Eh tayo kailangan natin to. Kakabukas tingnan ko tingnan ko muna yung legs ko kung masakit. May sciatica nerve pain yung legs ko eh. Naipitan eh. Kaya naman siya ng paracetamol, kaya lang pag nawala ng bisa yung paracetamol eh ano eh, sakit. Kaya kailangan alalay lang. Hindi ko pa siya pwedeng tigilan yung gamot dahil ano eh, sakit eh pagka wala. Halos di ka makagalaw. Isipin mo ay nagpapahinga ka na lang, ang sakit pa. Nakahiga ka. Ito ang sakit na ngayon ko lang nakita, yung sciatica nerve pain. Ito lang yung sakit na nakita ko na ano, mas masakit habang nagpapahinga. Mas masakit siya habang nakahiga ka. So pag ganitong kumikilos ako, wow, ganda ng motor. Pag ganitong kumikilos ako, hindi masakit. Pero pag nagpapahinga na ako, masakit. Umihilab siya. Kasi yung nerve pain nagsisimula sa ano eh, sa vertebrae, sa likod. Sa may puwet na area. Kaya pag umuupo ka, masakit. Kasi oras na umupo ka, diba, makukompress yung muscles dun eh. Naiipit niya yung ugat, yung sciatica. Ugat mula sa likod, papunta sa talampakan. Sakit niya talaga. Wala pa ako nakakitang sweet spot para mawala yung sakit niya. Kaya tinawag ko nga siyang ano eh, worker's curse. Kasi nga mangyayari din sa sciatica, gusto kanya lagi nakatayo. Mas relax ka pag nakatayo kaysa sa nakahiga. So sabihin, ayaw kanyang pagpahingahin. Yung sciatica na to, ayaw kang pagpahingahin. Got no more gas, man. Ang gas mo, wala nang gas to. Saan lang magamit kasi. Minsan lang magamit yung car dahil ano eh, yung anak
anak ko may sariling car bago eh. Kaya yun ang ginagamit nila. Tapos pagka naman malalayo o tinatamad na mag-drive, nag-ano na lang, nag-book na lang ng Grab, diba? So hindi na talaga nagagamit yung ano yung kotse. Sayang lang kasi tong car na to eh, dahil ano, maayos pa siya eh. Sige mo 1994 pa to. Maayos pa siya. Maayos pa yung charging system, lighting system, lahat ng ilaw niya gumagana pa. Maayos pa. Brakes, power steering. Tapos carb siya eh, carb. Kaya ano eh, gusto ko siya kasi carb siya. Wala masyadong fuzz. Wala masyadong fuzz sa paggamit. Dito na tayo. Nakalengit.